Kabanata 3. Ilang sandali si Janelle kay Mitchell. Talaga? Tulungan mo ako? Oo naman. What our friends are for kung hindi kita matutulungan sa anumang problema mo? Bahagyang lumamlam ang mga mata ng binata at masuyong ginanap ang palad niya. Come on, tell me, ano ba talagang problema? May nagawa ba akong mali? Wala. Saka hindi ka kasali sa problema ko. No, pwede kang isali. Kaya ako nagkakaganito. Gusto kitang isama sa problema ko. Ano? Ang labo naman yun. Nakahanda ka bang makinig? Oo naman. Hindi ka magagalit sa akin? O kaya ay hindi mo ako i-condemn? O kaya ay patatawanan? Jan, ano ka ba? Klaseng tao. Will you please tell me everything? Mangako ka muna sa kaakin. Anong sabihin ko, maunawaan mo ako. Okay. Intindihin kong sasabihin mo. Pipilitin kitang unawain. Ano ba yun? Uminom ka muna. Tumayo siya at kumuha ng isang pang baso. O salinan mo ng alak yung 2 baso. Toast muna tayo. Naiilang na sinunod nito ang gusto niya. So ano na, untag ni Mitchell kay Janelle. Nang maubos na nila ang alak sa baso nila, ano ba yung sasabihin mo? Kasi may nabasa akong article, dapat pala kapag magkakababy ka, yung maganda ang pangangailangang genes ng bata para... Teka, ano yung sinasabi mo? Magkaka-baby? Kakaanak? Hindi napipigilang putol ni Mitchell sa iba pang sasabihin ng dalaga. Oo anak, baby. So, yun nga. Dapat maganda ang pangangailangan ng genes ng baby para maganda ito. Matalino, mabait at magaganda. Talaga ang makakatangi ang taglay. O sige, may nabasa nga rin akong ganoong article. So what now? Gusto kong maging tatay ka ng anak ko. Shit! Napamura na lang sa sarili si Janelle dahil sa hindi naman talaga iyon ang gusto niyang sabihin agad dito. Ano? Nakansandamid naman si Mitchell nang marinig ang gustong mangyari ni Janelle. Nakadrugs ka ba? High ka ba? O baka naman this is some kind of joke at may hidden camera pala na nakatapat sa akin? Ano to? Reality? TV show? Baka naman wow mali ito. Saka natarantang napatayo mula sa sofa at napaisuklay ng buhok ang mga daliring nakapalad sa kabuuan ng sala. Absent na absent ang binata sa narinig. Mitchell, ano ka ba? Hindi ako high ano? At lalong hindi ko practical jokes, okay? At walang nakatapat na camera sa iyo. I'm serious. At nangako ka, uunawain mong anong sabihin ko. Yeah, nangako nga ako. Namamangha pa rin nilapitan ni Mitchell ang kaibigan at sinalat ng likod ng palad ang magkabila niyang pisngi at noo. Wala ka namang lagnat. Nanlalamig ka nga eh. Teka, baka naman may bumablockmail sa'yo at ang utos ay, will you please shut up and listen to me? Hindi napigilang bulyaw ni Janelle. Natigilan naman ng binata sa lakas ng boses niya at ilang sandaling napatitig sa mukha niya. Baka sa mukha ni Janelle ang intense, gayon ang kaseryosohan na may kahalong tensyon. Tila pa nga maiyak ang dalaga habang mailap ang mga matang pilit na itinitig sa mga mata nito. Janelle, Mitch, I'm deadly serious. Magta-29 na ako next month and still wala pa rin akong boyfriend dahil ayaw mo makipag-boyfriend dahil nga natatakot ako sa kanila at sa akin ay hindi. Oo, sa lahat ng lalaking kakilala ko, sa iyo lang ako komportable. Feeling ko pwede ako magtiwala sa'yo. Parang hindi mo ako kayang saktan. Parang you're always take your care of me. I do. Talaga namang palagi kitang gustong protektahan, hindi ba? Pero ito, my God, iba to. Alam ko,
So please, wag kang namang ganyan. Mag-react ng ganyan. Napapahiya ako. Alam mo ba iyon? It took a lot of effort from me bago ko ito nasabi sa iyo. Kaya nga ayoko magsalita, hindi ba? Ikaw kasi, pinilit mo pa ako. Nagkaroon lang naman ako ng ideyang ganito dahil sa napanood nating pelikula about mother and daughter. My God! Touch na touch ako sa intense na pagmamahalan nila. Ganon din pala ang may anak. Napakasaya, napakaligaya ng pakiramdam. At iyon ang nararamdaman ng babaeng iyon kahit na wala siyang totoong asawa at nag-conceive lang siya ng baby through surrogate father. At alam ko, mararamdaman ko rin ang ganoong klase ng kaligayahan kapag nagkaanak ako. Yun nga lang, aso at pusa lang ang alaga ko sa bahay. Ang saya-saya ko na kapag nagpapasikat sila sa akin at stop it, Janil. Hindi na ako natutuwa sa pinagsasabi mo. Natigilgal siya dahil sa klase ng tono na ginamit nito sa kanya. Michelle, oh God, I'm so sorry. Tila naman na na-realize din ng binata ang nagawang kabiglaan. I didn't mean to shut out you. Hindi ko nga lang matanggap na mahaluan ng mali siya ang pagkakaibigan natin at bakit akala mo ba'y nadali pa rin sa akin ang tanggapin ito? Napasikok si Janil. Hindi. Babae ako, matino akong pinalaki ng mga magulang ko. Tuluyan nang napaiyak ang dalaga. At gusto ko sana isang perpektong pamilya. May ama, may ina, at may anak. Pero anong magagawa ko? Saksi ka naman, hindi ba? Kahit minsan ay hindi ako na-inlove sa mga lalaking kahit paggaano kagwapo. Kagaling at kayaman ang naliligaw sa akin. Inaidab, kung may inlove pa ako sa... Hindi ko yata alam ang salitang pag-ibig. Pero mali lang ang okay. Itinaas ni Janil ang dalawang kamay. Sinabi ko lang sa iyo kung gusto mong maging tatay ng anak ko. Wala kasi ako maisip na ibang lalaki na pwede kong mapagkatiwalaan. Yung bang kilalang kilala ko, ang ligaw ng bituka. Alam mo naman na ikaw lang talaga ang nakakalapit sa akin, hindi ba? Pero kung ayaw mo, okay lang. Hindi naman kita pinipilit. Umalis ka na. Pagkawikan yun ay naiiyak na humakbang na siya patungo sa kwarto. Janine, ano ka ba? Mabilis namang nahila ni Michelle sa braso ang dalaga. Aray! Ano ka ba? Pilit namang hinihila ni Janine ang braso. Bitawan mo nga ako. Umuwi ka na. Kalimutan mo ng sinabi ko. No, I won't. I won't let go. Ayusin natin ito. Hindi ako pwedeng umalis na ganito ang sitwasyon natin. Hindi pa tayo ngaway kahit minsan ay. Hindi naman tayo nag-aaway ah. Naglakalabuan lang tayo ng usapin. But it doesn't mean na ang nag-aaway tayo. Okay? Sinabi ko sa iyo ang plano ko. Hiningi ko ang tulong mo kung pwede kang maging tatay ng anak ko. And since ayaw mo, okay lang. Hindi natin kailangan mag-away. Hindi tayo nag-aaway. Come on, Janine. Nagtatampo ka. Kaya ka nga nagkakagulong sa kwarto mo. Nagtatampo ka sa akin dahil hindi ko matanggap ang plano mo, hindi ba? No, hindi ako nagtatampo sa iyo. At ang weird naman kasi ng kahilingan ko, hindi ba? Ang totoo, nahihiya ako sa iyo. Mali nga lang ang hinihiling ko. Ang tanga-tanga ko talaga. Napasigok na naman ang dalaga. Of all people, bakit ba sa iyo ko pa ito lumapit? I'm sorry. Nakakahiya talaga ang ginawa ko, lalo't siyang napaiyak. Ngayon tuloy, hindi ko malubos maisip kung paano ibabalik yung dati naming. Hindi ako mahihiyang tumingin sa mga mata mo. Ang tanga-tanga ko, talaga. Ikaw naman kasi pinilit mo pa ako magsalita. Natigilan naman si Michelle. Parang alam na nito kung anong nararamdaman ng dalaga. Yun din kasi ang nararamdaman ngayon ng binata. Shh, tahan na. Sige, kakalimutan ko na lang ang pangyayaring ito. Kunwari, walang naganap na pag-uusap na ganito sa pagitan natin ha. Talaga? Oo naman, basta mangako ka lang na walang magbabago ha. Oo, marahan siyang tumango pero hindi sigurado ang dalaga kung makakatupad siya
at mangako ka kakalimutan mo ang weird na planong yan. Naguguluhan ka lang tiyak. Marahan lang siyang tumango, pero hindi yun ang bukal sa kanyang kalooban. Sige na, uwi ka na. Okay, pahinga ka na ha, itulog mo yung bukas, makakalimutan mo na. Ito dahil masabi mo na sa akin ang balak mo. At dahil hindi ako pumayag, hindi na iyon matutuloy, hindi ba? Minsan lang siyang tumango para matapos na ang usaping iyon. Tapos na nga ang pag-uusap na iyon. Inalis na ni Janine sa listahan si Mitchell para maging posibilidad na maging tatay na magiging anak niya. Pero hindi nagbago ang pasya ng dalaga tungkol sa pagnanais na magkaroon ng anak. Mas maganda kung hindi mo kakilala ang donor, at least hindi ka maiilang. Yun nga lang, hindi ka nakakasigurado kung anong klaseng genes ang masasalin sa magiging baby mo. Kaswal na wika ng doktor na nakausap niya. Pag-amin ng doktor na ito ay kinausap at hiningan ni Janine ng payo at opinyon tungkol sa balak ng pag-aanak. Ganun ho ba? Oo. Kaya kung okay sa iyo ang ganoong setup, we can prepare the procedure anytime naman ay makukuhanan tayo ng donor. Sige ho, pabalik na lang ho ako kapag nakapag-decide na ako. Okay, nang makalabas ng klinik nito ang dalaga, ay tutulala na naman siyang naglalakad patungo sa kanyang kotse. Iba talaga kapag kilala ko ang donor, at least hindi ako matatakot na baka lahing kriminal ang batang isisilang ko. Iniisip niya habang nakaupo sa driver's seat ng kanyang sasakyan. Maya-maya ay tumunog ang kanyang cellphone. Numero ni Mitchell, nakarehistro roon. Hello? Jan, nasan ka? Galing ako ng office mo, sabi ng sekretary mo ay umalis ka raw. May business meeting ako, bakit ka napatawag? Itinatanong pa ba yan? Syempre namimiss kita. Saka yayain sana kitang mag-dinner. Sorry may lakad ako. Mamayang gabi. Come on, akala ko ba'y ayaw mong may magbago sa samahan natin? Bakit mo ko iniiwasan? Hindi naman kita iniiwasan na, masyado lang talaga akong busy. No, iniiwasan mo ako. Mitch, please naman ayoko muna makipagtalo sa'yo. Then, makikipagkita ka sa akin. Hindi nga pwede, busy ako at pupunta ako sa condo unit mo mamayang gabi. And don't dare me to open your door for me. Pasasabugin kong pinto mo. Yun lang at nawala na ito sa kabilang linya. Napabuntong hininga na lang si Janine at na-start na ang makina ng kotse. Mitch, aminin man natin o hindi, everything will not be the same again. Hindi na iyo maibabalik, and it's my fault. Bakit naman kasi sa dami ng lalaki sa mundo, ikaw agad ang naisip ko na pwede magbigay sa akin ng anak? Napakatanga ko. Hindi ko naisip agad na kayo na magkaibigan lang, dahil hindi ako ang babaeng pangarap mong maging ina na magiging anak mo. At kahit ayaw na sanang maramdaman ni Janine, tila may kumukurot sa kanyang puso. Hindi lang niya alam kung para saan iyon.